Sa mahigit 7,000 isla ng Pilipinas, bahagi na ng buhay ng marami sa ating mga Pilipino ang paglalakbay sa karagatan. Pero sino nga bang nag-aakalang ang ilan sa mga biyaheng ito patungo pala sa huling hantungan? Ay sa United Filipino Seafarers o UFS, kung bilang ng mga nasawing pasahero ang sukatan sa mga pinakamalalang trahedyang pandagat. Nangunguna raw sa listahan ng MV Doña Paz na nagliyab at lumubog sa karagatan ng Mindoro at Marinduque noong December 20, 1987. Mas malagim di umano ang sinapit ng mga pasahero nito kumpara sa mga sakay ng sikat na Titanic na lumubog noong 1912 sa North Atlantic. Ang MV Doña Paz is the worst maritime disaster in peacetime. Considering na mahigit 4,000 ang namatay doon sa MV Doña Paz. Base sa investigasyon ng Bureau of Marine Inquiry o BMI noong 1988, lumubog ang MV Doña Paz matapos itong mabangga ng MT Vector, isang oil tanker na kasalubong nito sa paglalayag. Pero ang nagdulot ng mabilis na pagliyab ay ang daladalang langis ng MT Vector na halos 9,000 drum. Ayon sa BMI, kulang sa kakayahan at walang lisensya ang mga opisyal at tauhang sakay ng MT Vector. Expired din di umano ang lisensya ng oil tanker mismo nang maglayag ito. Ang mga crew and officers ng MT Vector were qualified people. Yun ay ini-examine din, tinitingnan din niya ng Caltex eh. MT Vector ang itinuro ng BMI na dapat managot sa trahedya. Pero para sa panig ng mga biktima, dapat ding managot ang Sulpicio Lines na may-ari ng Doña Paz. 1,518 ang itinakdang passenger limit sa MV Doña Paz. Pero matapos ang trahedya, lumabas sa investigasyon na mahigit 4,000 katao ang sakay ng barko. Sobra-sobra ng mahigit 2,700 sa nakatala. Ayon sa Bureau of Marine Inquiry o BMI, hindi overloaded ang MV Doña Paz. Iba yung excess yung pasahero mo at iba yung overloaded yung barko. Okay, maaaring ang capacity mo sa pasahero, halimbawa, 1,500 lang, pero kahit saksakan mo yun ng 5,000, yung barko, kaya niya pa rin. Pag samasamahin mo yung timbang ng cargo, at siguro yung pasahero, overloaded yung barko. Sa kaso ng Sulpicio Line, excess yung passengers niya. Nakuha mo, pero hindi siya overloaded. Nagsampa mga kaanak ng mga biktima ng class suit laban sa Caltex. Makalipas ang mahigit 2 dekada, jurisdiction pa lang ang pinag-uusapan sa korte. Ang ibig sabihin, sino ang maghuhusga netong kasong ito? Pilipinas ba or US? Yun na nga, 20 years, hindi pa kami nakakatungtong sa korte. Baka ilatag yung aming ebidensya. Sunod sa listahan ng UFS ang MV Princess of the Stars na lumubog noong June 21, 2008. Tinatayang mahigit 800 buhay ang nakitil dahil sa trahedya. Kailangan namin ang kamag-anak namin, ibalik ko namin. Kasagsagan ng bagyong Frank nang pilit di umanong naglayag ang barko patungong Cebu. Pero iisipin natin, no? Hindi lang dahil sa sama din ng panahon. Nakakatulong yung sinasabi natin na inalter nila, re-alter the design of the vessel. And then nung nandoon siya sa Japan, it can carry only 900 passengers. Nung dumating dito sa Pilipinas, 1,800 na ang capacity niya. So when you alter the design of the ship, you alter also the center of the gravity of the ship. And that is why that ship is not stable. And to prove na yung barko na yan is top heavy, nakikita mo ngayon, yung barko na yan, bottoms up. Pinaaprubahan sa Maritime Industry Authority o Marina ang pagbabago sa disenyo ng mga barko. May inclining test kasi na ginagawa after alteration. So hindi naman sinasabi pag in-alter mo, hindi na siya stable. Meron kang adjustments na gagawin para gawin siyang stable. At ginagawa naman din yon kasi pumapasa sila sa stability test. Kabilang din sa pinakamalalang trahedya ang lumubog na MV Princess of the Orient noong September 18, 1998, kung saan tinatayang 150 katao ang nasawi.
Nasa ika-4 na pwesto ang MV Doña Marilyn noong October 24, 1988. 77 patay ang naitala. Daganap at trahedya wala pang isang taon mula nang lumubog ang MV Doña Paz. Ang coast din noon, sinking, at Baguio din yung panahon na yun. Panglima sa may pinakamaraming nasawi ay ang MV Carmela na pag-aari ng Montenegro Shipping Lines Incorporated. Mahigit sa 50 ang namatay na masunog ang barko noong April 2002 sa lalawigan ng Quezon. Nagsimula ang apoy nang magliyab ang sako-sakong kopra na sakay ng barko. Sulpicio Lines naman ang may-ari sa 4 na lumubog ng barko. All those cases are not closed because the decision are so vague. Ang palaging sinasabi, ang may kasalanan ay yung kapitan. Ipatay na nga yung kapitan. Hindi nila kinukonsider na kasalanan na yung pagdating ng barko dito, inalter mo yung gravity, inalter mo yung design ng barko. Hindi nila sinasabi na yung unseaworthiness ng barko. Hindi, palaging nababanggit yan. It's the captain's call. Yan ang lagi nating sinasabi, no? Basta po ang barko ay umalis sa puerto, kapitan po ang in control. Pati po yung ship owner sa ating pong international parameters, ang kapitan po pwedeng hindi sundan ang instructions ng may-ari ng barko dahil at that point in time, siya lang talaga ang nakakaalam kung ano yung makakabuti sa kanyang barko. Ayon sa Marina, sa 4 na barko ng Sulpicio, tanging sa paglubog ng Princess of the Stars lang may naisampang criminal case. Merong na-file na kaso, pero collection case, no? Ibig sabihin, kailangan ng bayaran yung mga namatayan. So, claims case siya, no? Ang pinakamabigat na parusa na naipataw sa Sulpicio Lines ay ang pasamantalang pagsuspindi sa prangkisa nito noong August 2008. O administrative lang kasi kami, wala kaming criminal jurisdiction. Regular courts ang po pwedeng gumawa nun. Tulad ng mga along pabalik-balik sa dalampasigan, paulit-ulit pa rin ang mga trahedya sa dagat. Ang dami nating circulars na gusto nating i-implement para tumaas ang standards, pero kinokontra tayo lagi ng industriya. Susulat sila kung kani-kanino para papigilin yung polisiya. Sa isinusulong na Philippine Maritime Act sa Kongreso, tuluyan na sanang matuldukan ang palakasan para hindi na madagdagan ng mahigit 60,000 buhay na nilamon ng karagatan. Sa patuloy na pagsisiyasat ng case unclosed, King Saugan, as far as I'm concerned, is one of the largest